Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Parang isang malaking palaisipan na hindi ko mahanap ang susi. Pero alam ko na ang kwentong ito ay tungkol sa pag-ibig na naghihintay sa likod ng luha. Ako si Clara, isang simpleng babae na naghahanap ng kanyang sariling landas sa buhay. Noong ako ay nasa kolehiyo, nakilala ko si David. Siya ang typical na crush ng bayan, matalino, gwapo at may magandang puso. Sa una, hindi ko siya pinansin. Para sa akin, siya ay nasa ibang liga. Pero unti-unti, napapansin ko ang kanyang mga kilos, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pagiging matapat. Naging magkaibigan kami at sa paglipas ng panahon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba para sa kanya. Pero alam kong hindi ako ang tipo ng babaeng gusto niya. Mayroon siyang ibang minamahal at ako naman natatakot na masira ang aming pagkakaibigan kung sasabihin ko ang nararamdaman ko. Naging magkaibigan kami sa loob ng maraming taon. Nakasaksi ako sa kanyang pag-iibigan, sa kanyang kaligayahan at sa kanyang sakit. At sa bawat sandali, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Ang babaeng minamahal niya ay nawala sa isang aksidente. Naguluhan ako, nasaktan at nag-aalala para sa kanya. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman kong mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Sinubukan kong maging karamay niya, sinubukan kong punan ang kanyang kawalan. At sa paglipas ng panahon, unti-unti kaming nagkakalapit. Isang gabi, habang naglalakad kami sa may dalampasigan, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, "Clara, mahal kita. Mahal na mahal kita." Nagulat ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng aking mga takot, ang lahat ng aking mga pagdududa ay nagbalik sa akin. Dr. Love, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mahal ko si David, pero natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong hindi niya ako mahal ng tunay. Natatakot akong masira ang aming pagkakaibigan. Dr. Love, ano po ang gagawin ko? Paano ko malalaman kung ang pagmamahal na ito ay tunay? Paano ko malalaman kung kaya ko bang magmahal ulit? Lubos na gumagalang, Clara. Hello, Clara. Napakaganda ng kwento mo. At kitang-kita na malalim ang pagmamahal mo kay David. Ang pag-ibig ay isang magandang bagay, pero kailangan din nating maging matalino sa ating mga desisyon. Ang pag-ibig na nararamdaman mo para kay David ay tunay at hindi madaling balewalain. Pero kailangan mo ring tandaan na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay dahil sa isang malaking pagkawala. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras para magdalamhati at magproseso ng iyong mga emosyon. Huwag magmadaling magdesisyon tungkol sa iyong relasyon kay David. Kausapin mo si David tungkol sa iyong mga takot at pagdududa. Mahalaga na maunawaan niya ang iyong nararamdaman at handa siyang suportahan ka sa iyong paglalakbay. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ba talaga ang nararamdaman mo para kay David. Ang nararamdaman mo ba ay pagmamahal o pagkaawa? Siguraduhin na ang iyong desisyon ay batay sa tunay na pagmamahal at hindi sa pangangailangan para sa kalinga. Kung hindi ka pa handa para sa isang relasyon, okay lang na mag-isa ka muna. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras para mag-heal at mag-focus sa iyong sariling kaligayahan. Sa huli, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tama para sa iyo. Magtiwala ka sa iyong puso at sa iyong intuition. Clara, sanay nabigyan kita ng kaliwanagan tungkol sa bininbin mong problema sa pag-ibig. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa lahat ng ating tagapagsubaybay dito sa ating programa, Dear Dr. Love. God bless.